Lagi po kasing parang nababalita no na pag po na-i-involve itong si Kim Chiu tsaka si Janine Gutierrez sa isang issue na may kinalaman kay Paolo Avellino, nagkakagulo yung mga Kim Pao fans. Aminin man natin yan o hindi, pero we cannot deny the fact na talagang si Kim ay para kay Paolo at si Paolo ay hindi po nagkaroon ng anumang relationship kay Janine, for the record. Yun po yung sinasabi ng mga fans dyan sa comment section, kasi parang sinasabi nila na kinokorek nila yung sinabi natin during those time na nagbigay tayo ng update. So, yun nga yung sinasabi nila. Pero this time, kakaiba. Kasi itong si Miss Kim Chiu at si Miss Janine Gutierrez ay tila baga bumoses at talaga namang nakisawsaw at sinupalpal, no, ang ilan sa mga politiko. Hindi na lamang simpleng showbiz ang pinag-uusapan ngayon sa social media, kundi pati na rin ang mga isyong politikal at panlipunan sa bansa. Sa gitna ng mainit na balita tungkol kay Senator Ronald Bato de la Rosa at sa mga usapin sa Senado, ilang kilalang personalidad sa industriya ng entertainment ang hindi na napigilang magbigay ng kanilang opinyon. Kabilang dito sina Janine Gutierrez at Kim Chiu na kapwa nagpahayag ng saloobin tungkol sa kasalukuyang sitwasyon sa Pilipinas. Ayon po sa ulat ng Abante Tonight, ay naging usap-usapan ang matapang na pahayag ni Janine Gutierrez laban kay Senator Bato de la Rosa matapos itong humingi ng suporta mula sa mga Pilipino kaugnay ng kinaharap nitong usapin sa International Criminal Court or ICC. Samantalang ayon po sa ulat ng Bandera Inquirer, nagpahayag din si Kim Chiu ng pagkabahala sa mga nangyayaring kaguluhan sa Senado at sa lumalalang tensyon sa politika ng bansa. Nag-ugat ang lahat matapos kumalat online ang panawagan umano ni Senator Bato de la Rosa na suportahan siya sa sambayan ng Pilipino habang hinaharap niya ang issue ng ICC kaugnay ng war on drugs noong administrasyon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. So dahil dito ay hindi po napigilan at tumaas ang kilay ni Janine Gutierrez nang maglabas ng kanyang saloobin sa kanyang social media account sa kanyang post na tila pinapunto niya na hindi dapat makalimutan ang mga pamilyang naapektuhan umano ng madugong kampanya kontra droga noon. Marami ang nagulat dahil bihira lamang magsalita si Janine tungkol sa sensitibong usaping politikal na kilala siya bilang isang pribadong artista na mas nakatuon sa trabaho at pamilya. Kaya naman, nang magsalita siya, mabilis itong nag-viral at naging sentro ng discussion online. May mga netizen na pumuri sa kanyang katapangan. Para sa kanila, mahalagang may mga personalidad na handang magsalita para sa ordinaryong Pilipino, ngunit mayroon din mga bumatikos at nagsabing dapat umiwas na lamang ang mga artista sa politika. Sa Reddit at iba pang social media platform, makikita ang hati-hating reaksyon ng publiko. May mga sumang-ayon kay Janine at nagsabing dapat lamang na managot ang mga opisyal kung may aligasyon laban sa kanila. Ngunit mayroon ding nagtanggol kay Bato de la Rosa at sinabing marahil ring Pilipino ang sumuporta noon sa kampanya kontra droga dahil sa pagnanais ng pababa ang kriminalidad. So dahil po dito ay hindi rin naiwasan ni Kim Chiu na maglabas at bumoses patungkol sa isyong ito. Sabi niya, nagtanong po siya anong nangyayari sa Pilipinas. Kung si Janine ay diretsahang nagpaayag ng saloobin tungkol sa usapin ng ICC, si Kim Chiu naman ay tila nagpahayag ng pagkalito at pagkadismaya sa nangyayari sa bansa. Sa ulat ng Bandera, sinabi ni Kim sa kanyang social media post ang tanong na anong nangyayari sa Pilipinas kasabay ng kanyang reaksyon sa mga nangyayari sa Senado at sa mga maliliit o maiinit na balitang politikal ngayon. Hindi ito ang unang pagkakataon na naging vocal si Kim sa kanyang opinyon tungkol sa mga isyu ng bayan. Matatandaan dati na rin siyang naging sentro ng kontrobersya matapos ma-misinterpret ng ilan ang kanyang mga pahayag sa telebisyon tungkol sa gobyerno at sa kalayaan. Pero sa pagkakataong ito, marami ang nakarelate sa kanyang nararamdaman. Sa dami ng isyong kinaharap ng bansa mula sa politika, ekonomiya, pagtaas ang presyo ng bilihin hanggang sa bangayan sa Senado, maraming Pilipino ang tila napapaisip na rin kung saan patungo ang bansa. May mga artista rin na may karapatang bang magsalita.
Isa ito sa laging mainit na debate sa social media. Kapag ang artista nagsalita tungkol sa politika, agad namang may dalawang kampo, sumusuporta at bumabatikos. May mga nagsasabing dapat ay tahimik lamang ang mga artista dahil hindi naman sila eksperto sa politika. Ngunit para sa iba, bilang mamamayan ng Pilipinas, may karapatan din silang magpahayag ng kanilang opinyon. Sa totoo lang, hindi naman talaga mawawala ang impluensya ng mga artista sa Pilipinas dahil milyon-milyon ang kanilang followers. Natural na may epekto ang kanilang mga salita sa publiko. Kaya naman bawat opinyon nila ay agad na pinag-uusapan. Ngunit may kaakibat din itong panganib. Kapag nagsalita sila, maaari silang mawala ng fans, proyekto o masangkot sa matinding bashing online. Kaya hindi biro ang pagiging vocal nila, no? Lalo na sa usaping politikal sa Pilipinas, which is very true, 'di ba? Kasi minsan kapag po nagsasalita sila, may mga supporters din kasi yung mga kandidato, yung mga politiko na yan. Kaya kapag nagsalita sila against anyone sa mga politician, binabalikan or nababack to you sila ng ilang mga supporters nito. Ngunit talagang masasabi mong may kaakibat talagang panganib yun. Pwede silang ma-cancel culture, pero talagang bumoses itong si Kim Chiu at si Janine. Parang nagkaisa sila sa pagkakataong ito. Kapansin-pansin na halos lahat ng reaksyon ngayon ay umiikot sa social media. Isang post lamang ng artista ay pwede nang maging viral sa loob ng ilang minuto. Pero kasabay nito ang toxic na discussion, imbis na maayos na palitan ng opinyon, madalas ay nauuwi sa personalan, pambabash at fake news ang usapan. Makikita ito sa mga comment section kung saan ang ilang netizen ay agad nanguhusga depende sa political side ng isang tao. Kapag hindi nila gusto ang opinion ng artista, agad nila itong kinakancel o inaaway online. Yun yung sinasabi ko sa inyo. Nakakalungkot isipin na imbis na pinag-uusapan natin yung tunay na problema ng bansa, minsan mas nauuna pang awayin ang awayan na magkabilang kampo, 'di ba? So, sa kaso kasi ni Janine at Kim, makikitang maraming ordinaryong Pilipino emotionally invested sa nangyayari. Hindi lamang to simpleng chismis o showbiz kundi usaping may connection sa hustisya ng karapatang pantao at kinabukasan ng bansa. May mga netizen na nagsasabing nakakatuwang makakita ng mga artistang hindi takot magsalita. Para sa kanila, mas nagiging relatable ang celebrities kapag ipinapakita nilang may malasakit din sila sa bayan. Ngunit, mayroon din nagsasabing ginagamit lamang ng ilan ang kanilang platform upang makisawsaw sa trending issue. So ano man ang dahilan, malinaw na malakas pa rin ang impluwensya ng showbiz personality sa opinyon ng publiko. So nagte-trending man ngayon si Kim Chiu at saka si Janine Gutierrez, hindi dahil kay Paulo Avellino, kung hindi dahil sa kanilang mga pinaglalaban sa politika, which is isang bagay na magandang makita, no, na si Janine at si Kim Chiu ay may pakialam sa kung ano man nagaganap sa ating bansa. Kaya naman nasa likod ng lahat ng ito, mas malalim ang pinanggagalingan ng emosyon ng mga Pilipino, 'di ba? So at habang patuloy na mainit na usapin sa politika, ay sa huli, ang makikita ng pahayag ni Janine at Kim Chiu sumasalamin lamang sa maraming Pilipino ngayon. Nalilito, nag-aalala at naghahanap ng hustisya, direksyon para sa bansa. At habang ang patuloy, no, na ang usapin sa politika ay siguradong marami pang artista at kilalang personalidad ang posibleng magsalita sa mga susunod na araw. Maraming netizens ang talagang naging interesado sa usaping ito, lalo na dahil sangkot sina Kim Chiu, Janine Gutierrez at Paulo Avellino. Kapag may mga cryptic posts, interviews o reaksyon na lumalabas online, mabilis itong nabibigyan ng iba't ibang interpretasyon ng fans at bashers. Kaya minsan, kahit simpleng pahayag lang ng isang artista, napapalaki agad at nagiging may pinatatamaan o may sinupalpal. Sa tingin ko, ang magandang tingnan dito ay kung paano nananatiling kalmado at professional sina Kim at Janine sa gitna ng intriga. Pareho silang kilala bilang mga artistang hindi agad nagpapatol sa issue. Kaya kapag bumoses man sila, kadalasan ay para linawin ang panig nila o protektahan ang sarili laban sa maling assumptions. Natural lang din na maging invested ang publiko dahil malakas ang following ng Kim Pao Tandem at marami ring fans na sumusubaybay sa career at personal interactions nilang tatlo. Tungkol naman kay Paulo, mapapansin na madalas siyang nananatiling tahimik sa mga ganitong usapin. Yan ang isa sa mga dahilan kung bakit lalong lumalaki ang curiosity ng mga tao.
Kapag walang direktang sagot, mas maraming haka-haka ang lumalabas online. Pero sa totoo lang, hanggat walang malinaw at kumpirmadong pahayag mula sa kanila mismo, mas mabuting iwasan muna ang sobrang paghusga o paggawa ng sariling conclusion. Isa pa, minsan ang social media ay nagpapalala lang ng misunderstanding. May mga edited clips, out-of-context quotes, at exaggerated captions na lalong nagpapainit ng issue. Kaya importante pa rin na maging mapanuri ang fans at huwag agad maniwala sa lahat ng nababasa. Sa kabuuan, ang issue na ito ay nagpapakita lang kung gaano ka-invested ang publiko sa mga artista at love teams ngayon. Pero mas maganda pa rin kung suportahan natin sila base sa kanilang trabaho, projects at respeto bilang tao kaysa sa puro intriga lang. Dagdag pa rito, posible ring lumaki ang usaping ito dahil sa matinding fandom culture ngayon sa social media. Kapag may isang statement o simpleng interaction na nakita ang fans, agad itong nabibigyan ng malalim na kahulugan. Dahil dito, minsan nagkakaroon ng kampihan sa pagitan ng supporters ni Kim Chiu, Janine Gutierrez at Paulo Avellino, kahit wala namang direktang kumpirmasyon na may alitan talaga. Isa rin sa pwedeng may dagdag ay ang pagiging matured ng tatlong personalidad pagdating sa paghawak ng intriga. Sa industriya ng showbiz, normal na ang mga issue, lalo na kapag may love team o romantic rumors na involved. Pero makikita na bihira silang magsalita ng negatibo laban sa isa't isa. Ibig sabihin, maaring mas pinalalaki lang talaga ng online discussions ang sitwasyon kaysa sa tunay na nangyayari. Napapansin din ng marami na habang umiinit ang intriga, lalo namang tumitibay ang suporta ng fans kay Kim at Paulo. Maraming netizens ang nagsasabing mas gusto nilang makita na tahimik, ngunit consistent ang closeness ng dalawa kaysa puro pasabog online. Dahil dito, mas lalong nabubuhay ang excitement ng supporters na umaasang may espesyal ng namamagitan sa kanila. Samantala, si Janine naman ay patuloy ding pinupuri dahil sa kanyang elegance at pagiging composed sa anumang issue na nadadamay siya. Marami ring netizens ang nagsasabi na hindi dapat gawing dahilan ang intriga para pag-awayin ang mga babae sa showbiz, lalo na kung wala namang malinaw na conflict. Sa huli, maaring panandaliang uminit ang balitang ito. Pero ang mas mahalagang bantayan ay kung paano nila ipagpapatuloy ang kanilang careers at kung paano nila haharapin ang pressure ng public attention. Sa panahon ngayon, bawat kilos ng celebrity ay mabilis maging headline. Kaya malaking bagay rin ang pagiging maingat at classy sa pagsagot sa intriga. Ang balitang ito tungkol kina Kim Chiu Janine Gutierrez at Paulo Avellino ay isa na namang patunay kung gaano kalakas ang epekto ng social media at fandom culture sa showbiz ngayon. Kapag may isang linya, tingin, post o interview na medyo makahulugan, agad itong napag-uusapan at nagiging sentro ng intriga. Kaya naman hindi nakapagtataka kung bakit mabilis na umugong ang usaping may sinupalpal o may pinatatamaan umano sa mga naging pahayag nila. Sa totoo lang, nakakatuwang pagmasdan kung gaano ka-invested ang mga tao sa mga artista ngayon. Makikita mo kung paano sinusubaybayan ng fans ang bawat kilos, bawat update at kahit simpleng reactions ng kanilang mga iniidolo. Pero kasabay nito, makikita rin kung paano minsan napapalaki ang isang issue kahit wala pang malinaw na detalye. Maraming netizens ang mabilis magbigay ng sariling interpretation, kaya minsan nagkakaroon agad ng conclusion kahit kulang pa ang buong konteksto. Para sa akin, isa sa pinaka-interesting dito ay kung paano nananatiling composed sina Kim at Janine sa gitna ng usap-usapan. Hindi biro ang madamay sa intriga lalo na kung milyon-milyon ang nakatingin sa bawat sasabihin mo. Pero mapapapansin na pareho silang maingat sa kanilang image at pananalita. Ipinapakita nito na habang tumatagal sila sa industriya, mas natututo silang piliin kung kailan magsasalita at kung kailan mananahimik na lang. Si Kim Chiu, halimbawa, ay matagal nang sanay sa pressure ng publiko. Ilang beses na siyang dumaan sa matitinding intriga pero nananatili pa rin siyang matatag at suportado ng kanyang fans. Kaya naman kapag may issue na nadidikit sa kanya, marami pa ring tao ang agad na dumedepensa at nagtitiwala sa kanya. Malaking factor dito ang natural niyang pagiging open, masayahin at relatable kaya madaling makuha ang simpatya ng publiko. Si Janine Gutierrez naman ay kilala bilang classy at reserved pagdating sa personal issues. Kaya kapag may naririnig ang publiko na bumoses siya o may tila matapang na pahayag, mas lalong naengganyo ang netizens na alamin ang buong kwento.
Pero sa tingin ko, mahalagang tandaan na may karapatan din naman ang mga artista na ipagtanggol ang sarili nila kung may maling impormasyon o unfair assumptions na kumakalat. At siyempre, hindi mawawala rito ang pangalan ni Paulo Avellino. Isa siya sa mga artistang tahimik pero laging laman ng usapan dahil sa kanyang mysterious personality. Kapag hindi siya nagsasalita tungkol sa issue, lalong lumalakas ang curiosity ng mga tao. May ibang nagsasabing mas okay ang pananahimik niya dahil iniiwasan niyang palakihin ang intriga, habang ang iba naman ay naghahanap ng direktang paglilinaw mula sa kanya. Pero sa realidad ng showbiz, minsan mas pinipili talaga ng artista ang katahimikan para hindi na lalo pang magulo ang sitwasyon. Isa rin sa napapansin ko sa ganitong klase ng balita ay kung paano naapektuhan ng fandom wars ang pananaw ng publiko. Imbes na simpleng discussion lang, minsan nauuwi ito sa bangayan online. May mga fans na sobrang protective sa kanilang inidolo kaya nagiging emotional ang reactions. Dito makikita kung gaano kalakas ang impluensya ng celebrity culture sa social media generation ngayon. Pero kung titingnan ng mas malalim, maaring wala naman talagang seryosong alitan sa pagitan nila. Posibleng ang ilang statements ay naputol lang sa tamang context o pinalaki ng mga headline para mas pag-usapan. Normal na sa entertainment industry ang magkaroon ng intrigue dahil bahagi ito ng public image at publicity cycle ng mga celebrities. Sa kabilang banda, may magandang epekto rin minsan ang ganitong usapin. Dahil dito, mas napag-uusapan ang mga proyekto ng mga artista at mas tumitindi ang interes ng publiko sa kanilang careers. Ang mahalaga lang ay huwag mawala ang respeto sa kanila bilang tao. Madaling gumawa ng kwento online pero hindi natin alam ang tunay na nararamdaman at pinagdadaanan ng mga involved. Sa huli, ang balitang ito ay hindi lang simpleng showbiz issue. Isa rin itong refleksyon kung paano gumalaw ang entertainment industry ngayon. Mabilis ang impormasyon, mabilis ang reaksyon, at mabilis ding humusga ang publiko. Kaya mahalagang maging balanse ang pagtingin natin bilang fans at observers. Pwedeng kiligin, mag-curious at magbigay ng opinion, pero mas maganda pa rin kung may respeto at pag-unawa sa lahat ng panig. Isa pang pwedeng may dagdag sa balitang ito ay ang epekto nito sa image at public perception ng tatlong artista. Sa showbiz kasi, bawat issue o viral moment ay may malaking epekto sa kung paano sila tingnan ng publiko. Sa kaso ni Kim Chiu Janine Gutierrez at Paulo Avellino, mapapansin na kahit may intriga, nananatili pa rin silang relevant at pinag-uusapan online. Ibig sabihin, malakas pa rin talaga ang hatak nila sa masa. Dagdag din dito ang katotohanang mas mabilis na ngayon kumalat ang balita dahil sa TikTok, Facebook, X at iba pang social media platforms. Isang maikling video clip o screenshot lang pwede nang magkaroon ng milyon-milyong views at samut-saring interpretation mula sa netizens. Kaya minsan, kahit maliit na issue lang sa umpisa, lumalaki dahil sa reactions ng publiko. Marami ring observers ang nagsasabing posible ring may halong pagiging protective ng fans kaya nagiging emosyonal ang usapan. Ang supporters ni Kim at Paulo ay kilalang sobrang invested sa kanilang closeness at tandem. Kaya kapag may ibang pangalan na nadadawit o may issue na lumalabas, natural na nagiging matunog ito online. Pero sa kabilang banda, may mga fans din na naniniwalang hindi dapat gawing kompetisyon ang mga babae sa showbiz dahil bawat isa ay may sariling career at tagumpay. Isa pang interesting na punto rito ay kung paano nananatiling tahimik si Paulo sa maraming intriga tungkol sa kanya. Para sa ibang tao, mysterious at gentleman dating nito dahil hindi siya basta-basta nagbibigay ng reaksyon. Pero para naman sa iba, lalo lang itong nagpapalakas ng curiosity at haka-haka. Sa entertainment industry, minsan ang panahimik ay nagiging mas maingay pa kaysa sa mismong pagsasalita. Mahalaga ring tandaan na hindi lahat ng lumalabas online ay kumpirmado o buong katotohanan. May mga content creators at pages na gumagamit ng matitinding captions para mas mapansin ang kanilang posts. Kaya dapat pa ring maging mapanuri ang publiko at huwag agad maniwala sa lahat na nakikita sa social media. Sa kabuuan, ang balitang ito ay nagpapakita kung gaano kalakas ang impluensya ng celebrities sa kultura ng mga Pilipino. Kapag sikat at minamahal ng tao ang mga artista, bawat kilos nila ay nagiging topic ng usapan. Pero higit sa intriga, mas magandang tingnan din ang professionalism nila at kung paano nila hinahandle ang pressure ng pagiging public figures.